Sa madaling araw, habang ang mundo ay natutulog pa, nagsisimula ang buhay sa isang mataong palengke. Dito, ang bawat barya ay may kwento at bawat kape ay may dalang pag-asa. Sa gitna ng ingay at liwanag ng mga bumbilya, makikita ang mga anino ng mga masisipag na Pilipino. Dito nagtatagpo ang mga pangarap at ang realidad ng bawat araw. Sariwang isda, kumikinang sa ilalim ng yelo. Dito, nakasalalay ang kabuhayan ni Mang Berto at Mang Lino. Dalawang tinderong magkatabi ang pwesto, ngunit magkaiba ang prinsipyo sa buhay. Si Mang Berto ay kilala sa kanyang lakas at sigla. Gamit ang kanyang boses, pilit niyang inaakit ang bawat mamimili na lumalapit sa kanyang makulay na tinda. Ngunit sa likod ng mabilis na kilos, may itinatagong sikreto. Pinatungan niya ng yelo ang mga isdang hindi na sariwa upang magmukhang bago sa mata ng mga hindi mapanuri. At ang kanyang timbangan? May bahagyang daya. Isang mabilis na paraan para kumita ng higit, ngunit sa paraang hindi matuwid at mapanlinlang sa kapwa. Sa kabilang banda, naroon si Mang Lino. Tahimik, mapagkumbaba, at laging tinitiyak na malinis ang kanyang paligid bago pa man dumating ang unang mamimili ng araw. Para kay Mang Lino, ang bawat isdang hawak niya ay simbolo ng kanyang dangal. Maingat niyang ipinapaliwanag ang kalidad nito sa kanyang mga suki ng may katapatan. Dumating si Aling Cora, isang mapanuring nanay na naghahanap ng maiuuwi sa kanyang pamilya. Sa dami ng pagpipilian, minsan ay mahirap matukoy ang tunay sa peke. Naakit siya sa mga salita ni Mang Berto. Sa paniniwalang nakakuha siya ng magandang deal, hindi niya alam na ang kanyang binili ay simula ng pagkadismaya. Sa loob ng kanyang kusina, lumitaw ang katotohanan. Ang isdang mukhang sariwa ay may masangsang na amoy. Doon napagtanto ni Aling Cora na siya ay nalinlang. Bumalik siya sa palengke upang magreklamo. Ngunit sa halip na humingi ng paumanhin, si Mang Berto pa ang nagalit at pinahiya siya sa harap ng maraming tao. Mabilis kumalat ang balita. Ang mga paa ng mga mamimili na dati ay humihinto sa pwesto ni Mang Berto, ngayon ay lumalampas na lamang ng walang lingon. Lumapit si Aling Cora kay Mang Lino. Doon niya naramdaman ang respeto at ang katahimikang dala ng isang tapat na negosyante na hindi kailangang sumigaw para pagkatiwalaan. Hindi nagtagal, ang pwesto ni Mang Lino ang naging pinakamatao. Ang mahabang pila ay patunay na sa dulo, ang katapatan pa rin ang pinakamabisang paraan ng pagbebenta. Habang si Mang Berto ay naiwang mag-isa. Pinagmamasdan ang kanyang walang lamang timbangan at ang mga barya na hindi na nadaragdagan. Isang malungkot na bunga ng panlilinlang gabi na sa palengke. Sa ilalim ng huling bumbilya, ang dalawang magkaibigan ay muling nagtagpo sa gitna ng katahimikan at pagmumuni-muni. Sabi ni Mang Lino, ang isda ay madaling ibenta, Berto, pero ang tiwala ay hiram lang. Kapag nasira, napakahirap na itong ibalik sa dati nitong kinang. Natigilan si Mang Berto. Sa kanyang mga mata, makikita ang pagsisisi at ang pagnanais na ituwid ang mga pagkakamaling nagawa niya sa kanyang mga kapwa. Sinimulan niya ang pagbabago. Nilinis ang pwesto, itinapon ang mga panis, at tapat na hinarap ang bawat timbang. Natutunan niyang ang integridad ay higit pa sa anumang tubo. Muling sumikat ang araw. Ngayon, hindi lang isda ang kanilang itinitinda.
kundi ang isang samahang binuo ng katapatan at pagtutulungan sa bawat mamimili. Sa huli, ano ang mas mahalaga sa iyo? Ang mabilis na kita o ang pangmatagalang tiwala? Ang integridad ay ang pundasyon ng tunay na tagumpay.